Nako, mga kababayan, eto pa. Ito yung sunod, mga kababayan, tapos na tayo dyan. Oo, kay Diyos ko, wala ka na mga asahan dyan, mga kababayan. Ha? Do you think, mga kababayan, mananalo pa kaya yan si Libistic kayo si Claire Castro? Yung politiko nga na inendorso nung, ni Pandak, alungay. Niya? Ay, nako. Mabuti pa naglana siya ng putot, di ba? Para siyang nagluto ng kanin na puro sabaw, naging lugaw. Di ba? Naimbag nga malim. Ayan, Ma'am Nids. Ayan, naimbag na rabii. So, ngayon mga kababayan, dito tayo kay Trillanes. So, ano nga ba yung kay Trillanes, Kent? Nako, eto na nga mga kababayan. Yung kay Trillanes po, mga kababayan, ay nag-file po ng panibago. Nag-file ng panibago, mga kababayan, na kaso si Trillanes laban dito sa 18 Marines. Nako po, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, kung may pasabog, ang 18 Marines na nag-deliver daw sila ng ganito, nag-deliver sila ng ganyan, mga kababayan, abangan natin si Trillanes may pasabog rin. Kasi, mga kababayan, yung kasamahan ng 18 Marines ay sumurinder kay Trillanes at kinanta kay Trillanes kung sino ang nag-alok sa kanila para lumabas daw di umano at magkano ang bayad. Nako, eto na mga kababayan. Nako, darating ang panahon, magbabaliktaran talaga to, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, tama nga, ang sabi ni Ma'am Ginger T, hindi talaga tatantanan ni Trillanes yan. Si Digo nga eh. Ito paalala ko sa inyo mga DDS at sa 18 Marines. Si Digo nga hindi tinantanan ni Trillanes. 8 taon niyang hinintay, edi ngayon nakulong, kayo pa kaya? Diba? So ngayon mga kababayan, pakinggan niyo po ito, si Trillanes nag-file na naman ng panibagong complain. Na naglamang cyber libel si dating Senator Antonio Trillanes sa Department of Justice laban sa 18 dati umanong miyembro ng Philippine Marines na sinasabi nagpadala ng mali-malitang pera sa ilang opisyal. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve. Jeff, muling pinabulaanan ni dating Senador Antonio Trillanes ang mga pahayag ng mga umunoy dating sundalo na natigumano sa kanila ng mali-malitang pera para sa kanya para ibigay sa mga tauhan ng International Criminal Court. Ayon kay Trillanes, may 5 umanong retired at active na dating kasamahan ng mga nasabing sundalo ang inalok ng pera para magbigay ng pahayag pero Ayan, narinig nyo mga kababayan? Merong 5 na kasamahan nitong 18 Marines. Kaya pala mga kababayan, yung 18 naging 6 na lang. Nako, mga kababayan, merong 5 na kumanta na. Kaya kung napansin ninyo mga kababayan, yung 18, 6 na lang. 6 na lang ang pumirma doon sa NBI dito sa 18. Kasi yung 5 pala, yung 5, nagsumbong na kay Trillanes. Naku, patay ka niya. Ala, ito na. Ulitin ko pahayag ng mga umunoy dating sundalo na natigumano sa kanila ng mali-malitang pera para sa kanya para ibigay sa mga tauhan ng International Criminal Court. Ayon kay Trillanes, may 5 umanong retired at active na dating kasamahan ng mga nasabing sundalo ang inalok ng pera para magbigay ng pahayag pero hindi umano nila ito tinanggap. Natanggap ni Trillanes ang impormasyong may atras ng mga umunong miyembro ng Marines pagkatapos kausapin ng NBI na itinuro na rin umano kung sino ang nagdidikta ng kanilang mga sasabihan. Ayan na! Kaya kung napansin ninyo mga kababayan, 18 Marines. Nakalagay doon 18. Pero mga kababayan, doon po nung pumunta sa NBI, yung 18, 6 lang ang pumirma. So ibig sabihin, yung the rest, naghahatrasan na. So ngayon mga kababayan, yung 5 na kay Trillanes na at yung the rest, nagsumbong na sa NBI kung sino ang nasa likod at magkano ang bayad sa kanila. Patay ka din na. Naku, kaya pala mga kababayan, nalaman-laman ko doon sa NBI according sa aking mga biik na walang puwet, na mga chismosang mga biik, na 6 lang pala talaga ang pumirma. So sabi ko, 18 yun tas 6 lang. Nasaan yung 12? So yung 12 mga kababayan,
Yung 12, umatras na. Hala ka, patay ka din na. Tapos yung 12, kuhaan mo ng 5, nandun kay Trillanes. Oo, hala. Ngayon, ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalukan din. Naalukan ng pera para lumabas. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Hala. Dagdag ang nasabing cyber libel complaints sa naunang kasong perjury laban sa grupo, gayon din sa cyber libel complaints laban kina Attorney Levy Baligot at iba pang personalidad. Pinalaan ni Trillanes ang mga nirereklamo na hindi siya titigil sa pagsampa ng kaso hanggat nagpapatuloy ang umunay pagkalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM. Ayan na. Oh. Yan nga, sabi ko sa inyo mga kababayan eh. Si Gutesa nga eh. Ang sabi ni Chavit Singson, hawak daw ni Romualdez. Pero, sabi naman ni, sabi ni tawag dito, Mike Defensor, kachat niya lang. So, meron bang hawak ni Romualdez na kachat pala niya? Oh, so ibig sabihin mga kababayan, alam ni Mike Defensor kung nasaan si Gutesa. Hindi si Romualdez ang nagtago kasi ang sabi nga ni Mike Defensor, ka-chat daw niya. Ito patunay ha. Sa mga nagtatanong dyan mga kababayan, totoo ba yan Kent na ka-chat ni Mike Defensor si Orly Gutesa? Ito, pakita ko sa inyo ha. Oh, ito ha mga kababayan, hindi ito fake news ha. Orly Gutesa, ka-chat lang ni Mike Defensor. Mismo inamin ni Mike Defensor yan, mga kababayan, sa mga newscaster nung in-interview siya. Wait lang ha mga kababayan, hanapin natin. Kasi sa totoo lang mga kababayan, inamin na mismo ni Mike Defensor. Ay, ito. On. Ayan. Ayan, wait lang. Ano yung sinasabi mo kung kay Orly Gutesa? Wala akong direct sa kanya. Hindi siya... May message lang sa akin na mukhang okay na naman siya. Okay naman siya. Pero May message lang sa akin na mukhang okay na naman siya. okay naman siya. Pero May message lang sa akin na... kasi ito sa Pinas. Ano pagkakala? Pilipinas pa. Pero hindi lang wala siyang balak sir na lumabas din sa gaya ng 18 experience. Pero sir, possible na lumabas din siya. Lumabas ulit. Lalabas siya ulit. Diba? Sasabihin nila, hawak daw ni Romualdez si Gutesa. Samantalang lumabas sa bunganga ni Mike Defensor, kachat niya. Kakachat lang sa akin ni Gutesa. Okay naman siya. Tapos sabi ng reporter, so wala siya sa ibang bansa, sir, dito lang sa Pilipinas. Nandito lang. Akala ko ba sabi ni Chavit na kayo hawak ni Romualdez. So ibig sabihin mga kababayan, walang katotohanan yung sinabi ni Amy na tinakot si Gutesa, binayaran si Gutesa. Kasi mga kababayan, sa madaling salita, hindi talaga nila palalabasin yun kasi nga ang mangyari dyan mga kababayan ay pampagulo lang nila. Kita ninyo? Actually mga kababayan, ginawa na ni Mike Defensor yan noon. Kung naalala ninyo, nagdala din siya ng peking witness, yung mahaba ang baba, no? Peking witness laban kay Pampilo Lacson, kay Senator Ping Lacson. Tapos ending mga kababayan, yung witness na yon ay nahuli. Gawain na ni Mike Defensor yan mga kababayan. Oo, wag na kayong magtaka. Yung gutesa-gutesa na yan, galing yan kay Mike Defensor. Dinala niya kay Marcoleta. Ngayon ang tanong, bakit sila may connection ni Marcoleta? Siya nga nagbigay ng donation ni. Siya ang nagbigay ng donasyon kay Marcoleta. So ngayon mga kababayan, ito hawak lang talaga ni Mike Defensor si Gutesa. Kasi sabi nga niya, may chat daw si Gutesa sa kanya na okay naman. Ano yung sinasabi mo kung kay Orly Gutesa? Wala akong direct sa kanya. Hindi siya... May message lang sa akin na mukhang okay na naman siya. Okay naman siya. Pero May message lang sa akin na mukhang okay na naman siya. okay naman siya. Pero May message lang sa akin na... kasi ito sa Pinas.
Oh, nasa Pinas o nasa Pampanga sa aking pagkakaalam. Baka na dun kay Oh, nasa Pampanga sa aking pagkakaalam. Ayun, nadulas. Nasa Pampanga, nasa Pinas, nasa Pampanga sa aking pagkakaalam. Putang ina, sa kadaldalan ninyo, nagabistuhan na. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, eto, sa totoo lang, lahat po talaga yan, planado nila yan. Tsaka take note mga kababayan, yung nagnotaryo dyan sa 18 Marines, yung nagnotaryo dyan sa 18 Marines ay kabilang sa sa BIP boys or BP boys ba mga kababayan? Ito pakita ko sa inyo mga kababayan. I-connect ninyo mga kababayan. Talagang konektado po lahat. Mga kababayan, kung marunong lang talaga kayo ito. Isang duffel bag na may laman daw na milyon. Ayon sa isang affidavit na nabanggit, dinala raw ito sa isang comedy bar sa Timog. At ayon sa parehong kwento, ang bag ay dinala papunta sa opisina ni Reynold Monsayak. Interesting lang, kasi ang Timog Morato Strip ay kilala ring tambayan ng isang grupo na tinatawag na ilan na BP Boys. Marami sa kanila galing sa parehong social circles, San Vida at San Sebastian Networks. Isa sa lumilitaw sa orbit, si Attorney Ryan Kilala, kilalang solid sa ito. At si Attorney Charlie Pascual, ang nagnotary sa affidavits ng 18 Marines. Kapag pinagdugtong-dugtong ang details, mapapatanong ka na lang, coincidence lang ba lahat na ito? O may mas malaking political network na tahimik lang na gumagalaw? May mas malaking political network, tahimik lang gumagalaw. Tapos tignan niyo yung picture, yung anino. Mapapatanong ka na lang, coincidence lang ba lahat na ito? O may mas malaking political network na tahimik lang na gumagalaw? Mas may malaking political network na tahimik lang gumagalaw. Tapos ang anino kay Gloria. Ang anino naglakad si Gloria. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ay naku po. Natawa ako. May ang tawag doon, malaking politiko na nasa likod na gumagalaw. Tapos, paano naging malaking politiko yun? Apakaliit. Ayan na mga kababayan, huli na. Maliit yung anino pero malaking politiko. Tapos yung buhok gumaganon pa. Tapos sasabihin niya, Daw Menso! Yung gumaganon sa yung gumaganon sa Congress, Daw Menso! Gusto niyo ba mga kababayan makita? Political. Ito ayan na. Daw Menso. Ito yun mga kababayan. Daw Menso. Daw Menso. Ayan na. Daw Menso. Sabi niya, luka-luka ka! Ay, Diyos mio, Marimar. Diba? Ano ba sabi niya? Wah! Yung isa naman, boo! Yung isa naman, wah! Wah! Boo! Tangin na talaga. Ay, naku mga kababayan. Diyos mio, Marimar pa. Iba-iba kasi tsura kasi niya dito. Ano ba kasi pinagagawa niya dito? Hindi ko maintindihan din. Bakit ganyan? Nagtaas siya ng kamay. Kumanta pala siya ng Itbulaga dito. Sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. Sabi niya pala. Ayan sabi niya, mga kababayan, sa Luzon. Sa
sa Visayas. Sabi niya kasi, at sa Mindanao. Kaya pala na ganun yung gusto niya. Kumanta pala siya, It Bulaga. Kasi nabisto sila ni Martin na impeach nila si PBBM. Ending, si Sara pala ang na-impeach. Ay, sabi niya, sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. Kumanta pala siya ng ganon. It Bulaga. Na-it Bulaga ni Martin. Hindi natuloy yung impeachment. Si Sara na-impeach. Ay, putragis na yan. Diba? So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po, no, sa inyong lahat.